Habang ako'y naglalakbay sa gitna ng malakas na ulan, may isang lalaking agad tumawag ng aking pansin. Isang lalaki na may kapansanan, hirap sa paglalakad, ngunit buong tapang na nangangalakal sa tabi ng daan. Basa, giniginaw at mapanganib sa kanyang kalagayan mula sa mga sasakyang rumaragasa. Ngunit kahit ganun pa man, patuloy siya sa paghahanap buhay kaya agad ko siyang binalikan. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang muka, kamukhang kamukha niyang kapatid kong 10 taon nang nawawala at may kapansanan din gaya niya. Habang papalapit ako, iba't ibang emosyon ang gumugulo sa puso't isip ko. May kaba, may takot, ngunit punong-puno ng pag-asa. At habang lumalapit, pakiramdam ko ay parang huminto ang mundo. Paano kung siya na nga? Tanong ko sa aking sarili. Nang naroon na ako sa harapan niya, kitang-kita ko ang hirap niya sa paglalakad at sa kanyang kapansanan. Tinangka ko siyang tanungin kung ano ang pangalan niya, ngunit hindi siya agad sumagot. Doon ko napagtangtong hirap pala siya sa pagsasalita, pero kahit ganon, ginawa niya ang lahat para masabi niya ang kanyang tunay na pangalan. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Wala siyang ID pero dinukot niya ang kanyang cellphone at ipinakita niya roon, Jeffrey Mendoza pala ang pangalan niya. Jeffrey. Jeffrey Mendoza. Sinimulan ko siyang tanungin saan siya nakatira, may pamilya ba siyang inuuwian, at dahil hindi na rin magandang panahon, niyaya ko muna siyang sumilong, pumayag naman siya. Doon ko na rin kinuha ang pagkakataon para ipakita ang larawan ng aking kapatid na nawawala, baka sakali, baka siya na nga. Yan ang mukha ng kapatid ko. Yung kamukha niya, diba? Habang pinagmamasdan niya ang larawan, nakita ko ang kakaibang saya sa kanyang mga muka. Kaya hindi na rin ako nawalan ng pag-asa. Niyaya ko na rin siyang mag-grocery, hindi lang para makatulong, kundi para na rin mailayo siya sa panganib. Mabigyan ng kahit konting ginhawa at para makauwi na siya at makapagpahinga na. Makikita sa kanyang muka ang simpleng kasiyahan, sa simpleng tulong napasaya ko siya. Sa puso ko, napakalaking bagay nito. At pagkatapos namin mag-grocery, sinamahan ko na rin siyang umuwi. Gusto kong mas makilala pa siya at makapagtanong na rin sa mga kasama niya sa bahay na kanyang tinutuluyan kung Jeffrey Mendoza ba talaga ang tunay niyang pangalan. Hindi naman siguro masama kung magbakasakali ako. Ang gusto ko lang naman ay malaman kung sino ba talaga siya. Malay natin nagkaroon siya ng amnesia kaya wala siyang maalala. Pero bago ko man ito ginawa ay tanggap ko kung ano man na magiging resulta. Kung mapatunayan kung siya talaga, babawi kami sa kanya at ipaparamdam namin sa kanya ang tunay na pagmamahal ng isang kuya, kapatid at kapamilya. At kung hindi talaga siya at sa susunod namin pagkikita ni Kuya Jeffrey ay wala na akong pag-aalinlangan dahil napatunayan ko na hindi talaga siya. At hanggang nakarating na ako sa lugar nila at nakapasok sa bahay niya. Doon ko nakakausap at nakilala ang kanyang mga pamilya at dito ko napatunayan na hindi siya ang kapatid kong 10 taon nang nawawala. Mas binabuti ko na hindi nilang ipakita sa video na ito kung ano ang tunay niyang kalagayan sa kanyang tinitirhan. Dahil ang intention ko lang naman ay malaman ang tunay niyang katauhan at pagkakakilanlan kung siya ba talagang kapatid ko o hindi. At pagkatapos ng aming pag-uusap at pagtatanong sa kanyang pamilya tungkol kay Kuya Jeffrey ay agad na rin akong nagpaalam at nagpasalamat sa kanyang pamilya at pinatuloy nila ako kahit minsan lang nila ako nakita. Ingat ka. Hey, Jeffrey. Bernardo. Ingat ka. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtulong upang mas makilala ko si Kuya Jeffrey at napatunayan ko na hindi siya ang matagal na naming hinahanap. Masakit pero tinanggap ko agad ang katotohanan at kahit hindi siya ang hinahanap ko, natagpuan ko naman ang isang mabuting tao. Kahit hirap na siya sa paglalakad, hinatid niya pa rin ako palabas sa kanyang tahanan. Ramdam ko ang kanyang pasasalamat sa simpleng tulong na naibigay ko, tila napakalaking biyaya na para sa kanya. Sa mga oras na ito, muli kong naalala kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Para sa kapatid ko, para sa pamilya ko, at para sa mga taong hindi nawawalan ng pag-asa. Sa mga patuloy na sumusuporta at nagbabahagi ng mga video at patuloy na nagdarasal para sa akin. At sa mga pamilyang katulad ng aking pinagdadaanan at patuloy pa rin naghahanap. Maraming salamat po talaga sa inyong mabubuting puso. Kayo ang aming lakas. Higit sa lahat sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa kanyang gabay at patnubay sa araw-araw ko pakikibaka sa daan. At patuloy niya akong inaalalayan upang lagi akong ligtas kahit malakas ang ulan at masama ang panahon. Muli, humihingi po ako ng tulong upang magkaroon ng kasagutan at maibsan ang sobrang lungkot, pag-aalala ng mga pamilyang hanggang ngayon ay naghahanap. Sa pagbabahagi ng mga video na ina-upload ko ay malaking tulong na po ito upang madagdagan ang aming pag-asa na makasama din namin sila. Sa mga pamilyang patuloy na naghahanap at punong-puno ng pag-asa,
Kapit lang, huwag tayong mawalan ng pag-asa, sama-sama tayong maghanap at sa bawat taong gaya ni Kuya Jeffrey. Sila rin ay may kwento at karapat-dapat tulungan, pakinggan at mahalin. Sabi nga sa unang 1 chapter 3 verse 17 to 18, kung ang sino man ang may kayamanan sa sanlibutan at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, ngunit isasara ang kanyang puso, paano mananatili sa kanyang pag-ibig ng Diyos? Munting mga anak, huwag tayong umibig sa salita o sa dila lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro salita, hindi sapat ang maawa o malungkot para sa kanila. Ang tunay na malasakit ay may kasamang pagkilos. Ang kwento mo ay buhay ng larawan ng talata na ito. Sa kabila ng pagod, takot at pag-aalinlangan, pinili mong tulungan at makipag-ugnayan. Ipinapakita mo na ang pag-ibig sa kapwa ay tapat isinasabuhay.